Tara, luto tayo ng masarap na timpla na ala Retiro Beef Pares. Mga manay, napakadali lang nito. Kung nasan ka man, hindi mo na mamimiss kasi kahit nandyan ka sa ibang lugar, pwede mo nang lutuin ang simpleng pagluluto ng masarap na ala Retiro Beef Pares. Bali, meron ako rito ang 2 kilo mahigit na baka. So, ito parting ano to mga manay, parting may buto. Kasi dapat ito panlaga namin. Kaso gusto nga nilang magpares, kaya naman sabi ko ito na lang yung lulutuin ko. Pero mas mainam, kung gagawin nyo itong pang negosyo, gamitin nyo ay yung part ng yempo o yung sa may parting tiyan ng baka para pumalaman at malitid-litid. Then, meron tayo ritong sibuyas. Ganito lang yung pag-slice ko. At sasamahan na rin natin yan ng luya para po pampatanggal ng lansa at syempre pampadagdag din linamnam sa ating pagluluto. Meron din ako ritong bawang. Nabalatan ko na to pero hindi ko na siya i-chop. Sama-sama natin tong ilalagay dito sa ating pagluluto. Gagamit din pala ako ng pressure cooker mga manay para po mabilis natin mapalambot. Then maglalagay ako ng 2.5 liters ng tubig para po pansabaw din natin. Naglagay ako ng pamintang buo. Hindi na rin ako naglagay ng asin dito. Tatakpan natin to tapos papakuluan natin hanggang 30 minutes. Once na mag-start na mag-whistle, doon tayo magka-count. Then, makalipas yung 30 minutes na ating pagpapalambot dito sa ating karne, huwag nyo po kagad bubuksan yung takip ng inyong pressure cooker mga manay. Kasi may tendency yan ay umangat ng bigla at talaga maaksidente kayo. So, mas mainam, ganito yung gagawin. Palalabasin nyo muna yung hangin na naipon sa loob. Gamit kayo ng kung anong bagay na pwede nyong ipangangat. Then, once na natanggal na yung lahat ng hangin sa loob, mabubuksan po natin to ng maayos. Ganyan para po maiwasan kayo na madisgrasya. Then, itong mga nakikita nyo na parang mga dumi na lumulutang, tatanggalin natin yan dahil hindi natin kailangan yan. Tapos, ang gagawin natin dito, dahil hindi nga tayo naglagay dito ng asin, mamaya titimplahan natin yan. Kung meron tayong matitirang sabaw para sa mga gusto ng sabaw, then yung sabaw niya na iba ay pangsasabaw naman natin sa ating pagluluto ng beef pares. So, tatanggalin natin yung mga laman para hiwain na natin. Na depende sa atin kung gaano kalaki yung slice na gagawin natin. So sa akin ganito kalalaki pero nasa inyo nga kung gusto niyo pang liitan o kung gusto niyo pa na lakihan dyan. Again, baka may magtanong bakit may part ng buto-buto yung ginamit ko ha. Ito po kasi talaga ay pang nilaga mga manay. At dahil nga gusto nga nilang mag-beef pares kaya sabi ko ito na lang kaysa bumili pa ako. So dito nagsalang na ako ng aking pan. Ang gagamitin natin nga pampatamis sa ating pagluluto, gagamit ako rito ng panutsa. So, kalahati ng panutsa mga manay. Kinat ko lamang po yun. Naglagay ako rito ng 3 tablespoons ng mantika. Tapos, nilagay ko na yung ating panutsa. Tutunawin natin yan sa katamtamang apoy. Hahaluin po natin ng maigi. Pero, hindi kailangan malakas ang apoy para maiwasan naman po na masunog yung ating sugar. Ngayon, kung wala kayong panutsa, pwede kayong gumamit ng brown sugar, mga 1/3 cup, or depende po sa tamis na nais ninyo. Ngayon sa mga magsasabi naman bakit parang ang tamis naman ng beef pares na lulutuin mo manay. Kung nakakatikim kayo ng mga original na beef pares sa bandang Maynila, sa Retiro, matamis po talaga yung the original ng beef pares. Then, kasing iba ang natitikman nila na pares ay yung nasa lansangan, di ba? Ang tawag doon, pares gala. Yun yung mga laman loob. So, ito naman is laman o karne ng baka yung ating gamit. So, tutunawin lang natin tong panutsa. Kailangan matunaw ng maigi pero hindi kailangan masunog. So, kailangan mahina lamang din po ang apoy. At kung napansin ninyo, hindi tayo nagisa ng bawang, sibuyas, kasi yung ating baka ay pinakuluan na natin doon. So, yung sabaw no, nandun na yung timpla, kaya hindi na tayo naggisa pa. So, yun na lang yung gagawin natin is magtunaw na lang nitong ating panutsa. Ngayon, tunaw na. Kapag tunaw na yung ating panutsa, ilalagay na natin ang ating karne. So, itong mga malalaking buto-buto na to, hindi ko na ma-chop yan. Pero, pampalasa din yan. Halo natin yan dyan. Lahat. Hayaan natin na kumapit yung panutsa sa ating karne.
So once na nahalo na natin, maglalagay tayo dito ng mga pampalasa. Hinaan ko lang ng konti yung apoy. Maglalagay tayo ng pamintang pino. Meron tayong star anise. So, 3 lang yung nilagay ko. Kung ayaw nyo nang masyadong matapang yung amoy ng star anise ninyo, bawasan ninyo. Huwag nyo ibabad sa pagluto. Then, yung sabaw ng ating pinagpakuluan. Kasi nandito yung timpla. Diba, naglagay tayo ng ating bawang, sibuyas, luya. Maglalagay tayo. So, tansyahin nyo po. Depende kasi sa inyo kung gaano karaming gusto nyong sarsa ng inyong pares. Lalo na kung hindi pa ganun kalambot yung inyong karne, dami-damihan ninyo. Ayan. Dami-damihan ko lang. Tapos maglalagay tayo dito ng soy sauce. So, bali ito po ay 1/4 cup ng premium soy sauce. Then, maglalagay tayo ng oyster sauce. Meron din tayo ditong patis, pampalasa. Dadagdagan na lang natin kapag tingin natin ay kulang pa sa timpla. Tapos, haluin lang natin. Bango. Pakuluin muna natin ito ng mga ilang minuto bago natin yan papalaputin. Lalo na kapag tingin nyo ay kulang pa sa pagpapalambot ang inyong karne. Masarap yung humihiwalay na talaga sa buto. So, lalagyan ko rin yan ng laurel. Ilang pirasong laurel lang. Tatakpan ko muna to para mapalambot pa ng todo yung ating karne. So, hayaan natin yan kumulo ng kumulo. Balikan natin yan after 15 minutes. So, dahil okay na yung ating niluluto, gagawa tayo ng ating slurry. So, maglalagay ako ng tubig. 200 ml. Tapos, ito, cornstarch, pampalapot. 1 kalahating kutsara, pero tansyahin nyo ha, depende sa inyo yung lapot na nais ninyo. Haluin natin. Then ito ay ating ibubuhos dahan-dahan dun sa ating niluluto. Dahil amoy na amoy ko na. So, lagyan na natin to doon. Buksan na natin. Ang bango. So, kapag ayaw nyo nang masyadong matapang yung star anise, pwede nyo tanggalin yan para hindi siya nabababad at hindi sumobra yung kanyang amoy. Ayan, tatanggalin na natin yan, pati yung ating laurel, para yung ating beef pares ay wala na mga kung ano-anong mga nakalagay. So, ganyan lang. Then, ibusan natin dahan-dahan itong ating slurry, pampalapot. So, tansya-tansya lang. Magdadagdag tayo ng patis o asin. Depende po yan sa timpla na nais ninyo. Kayo yung masusunod. Kaya like ko sinasabi, titikman lagi. Pero kapag sanay na kayo magluto, tansya nyo na kagad kung tama yung timpla eh. Hindi na kailangan maya-maya yung pagtikim. So dito, hinahalo ko lamang siya ng bahagya at unti-unti na siyang lumalapot. Hindi natin kailangan yung sobrang lapot. Kailangan yung saktong lapot lang. Ayan o. So pakukuluan lang natin yan ng ilang minuto para naman maayos yung pagkakaluto ng ating cornstarch. Hindi siya yung maaligas-gas. Pakulo lang natin, mga 2 minutes. Then, titikman natin, saka tayo mag-a-adjust kung magdadagdag pa tayo. So, atin ang tikman. Ay, sama pa yung laurel. Ang bango na, mga mami. So, magdadagdag lang ako ng konting patis.
Naglagay ako kanina ay 3 tablespoons ng patis. Nagdagdag ako ngayon ng mga 2 tablespoons. So 5 tablespoons yung nilagay ko. Pero again, depende sa inyo ha. Pwede rin naman ng asin. Tansya-tansya lang. So ito ay okay na. Pakalambot oh. So dahil okay na to, pwede na natin tong hanguin dito at tayo ay magsasangag ng ating sinangag na kanin. Siyempre masarap to kapag may kasamang sinangag. Next naman ay magluluto tayo ng ating sinangag para naman makumpleto ang ating beef pares. Siyempre naglagay ako rito ng mantika at nagisa ako ng maraming bawang. So ang gagawin natin, totostahin lang natin to or kailangan lang natin mag-golden brown yung ating bawang. Then magbabawas ako rito ng konti para pang-garnish natin mamaya pag nag-plating na tayo. So konti lang, tapos nagtira ako ng kalahati. Then dito nilagay na natin yung ating kanin. So pwede yung kanin lamig. Etong ginamit ko ay bagong luto. Nilahat ko na dahil marami-rami itong aming kakainin at siguradong kukulangin din itong aming niluto na sinangag. So sa pagsasangag naman ng kanin, alam ko marunong na kayo mga manay. Bali dito ang gagawin natin, maglalagay lang naman tayo dito ng ating spring onion. Then mag-add lang ako ng konting asin. Kasi ayaw naman natin na kumbaga magka meron ng sobrang malasa tong ating rice, baka hindi na natin ma-enjoy yung pagkain ng ating beef pares. Kailangan yun saktong timpla lang. Pero again, kayo naman yung bahala. Pwede nyo pa itong lagyan ng mga pampalasa na nais ninyo. Pwede kayo maglagay ng mga granules, liquid seasoning, kung ano pa yung mga gusto nyo. Then, eto na ang ating simpleng pagluluto ng beef pares na pwede nyong itry, pwede nyong pagkakitaan. So, naglagay ako ng bawang sa ibabaw at pwede na natin tikman. So, again mga manay, disclaimer po itong aking recipe na ibinahagi sa inyo ay base po sa aking version. So, pwede kayong magpalit ng mga gusto nyong ilagay ng mga pampalasa. Kayo ang masusunod sa tamis na nais ninyo or kung ayaw nyo, wag nyong lagyan. So, ayun lang. Paalam!